이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 챕터 25장 1절로 12절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 25, verse 1 to 12. 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 여호와여 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이고 주의 이름을 찬송하오리니 주는 기사를 예적에 정하신 뜻대로 성실함과 진실함으로 행하셨습니다. Ang mga lungsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang mga iyon ay hindi na muling maitatayo. 강한 민족이 주를 영화롭게 하며 포악한 나라들의 성읍이 주를 경외하리이다. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo, ang mararanas sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. 마른 땅에 폭양을 제함같이 주께서 이방인의 소란을 그치게 하시며 폭양을 구름으로 가림같이 포악한 자의 노래를 낮추시리이다. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. 또 이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방 위에 덮인 덮개를 제하시며 Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahiri ng mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구함을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며 Iingatan ni Yahweh ang bundok ng Siyon, ngunit ang Moab ay tatapakan, gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura. 그가 헤엄치는 자가 헤엄치려고 손을 펴음같이 그 속에서 그의 손을 펼 것이니 여호와께서 그의 교만으로 인하여 그 손이 능숙함에도 불구하고 그를 누르실 것이라. Ang matataas niyang pader ay iguguho ni Yahweh at dudurugin hanggang maging alabok. 아멘. Amen. 재림을 기다리는 성도의 삶이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Ngayon po ay tatanggapin natin ang mensahe, ang pag-uugali ng mga mananampalatayang naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. 성경은 창세기 1장부터 계시록 마지막 장까지 성령의 감동으로 기록된 것입니다. Mula sa Genesis chapter 1 hanggang sa huling chapter ng Aklat ng Pahayag, ang lahat ng ito ay kinasihan ng Banal na Espiritu. 어느 대목을 읽더라도 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Kaya't kahit na anong bahagi ng Bible ang basahin natin, dapat ito ay nakasentro kay Kristo. 우리는 일부의 계시록 3장을 붙들었습니다. At kanina po ay mula doon sa Aklat ng Pahayag ang ating pinanghawakang 그런데 지금 mensahe. 2부에서 이사야 25장을 붙들고 있습니다. Ngayon naman sa Isaiah chapter 25. 근데 다 같이 통해요. Pero ito'y konektado. 재림을 기다리는 성도의 삶이라는 제목이 일부하고 연결이 됩니다. Konektado ito sa first service message kanina, ang buhay ng mga mananampalataya na naghihintay sa muling pagdating ni Jesus. 우리는 이제 천국의 열린 문을 출입하며 주님과 함께 언약의 여정을 살아와요. Ngayon, naglalakad tayo sa tipan ng Diyos at nakapasok na tayo doon sa pintuan tungo sa kalangitan. 그러면서 모든 이 각 사람은 자기에게 허락된 시대와 지역에서 육신의 삶을 한 번씩 살다 갑니다. Makita natin na sa bawat tao sa ibinigay na buhay sa kanila, ito ay minsan lang at nag-iisang beses lang. 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Ang layunin ng buhay na yon ay tumanggap ng kaligtasan. 하나님이 지구를 돌리시는 목적도 구원을 주시기 위함입니다. Ang dahilan na pinapaikot ng Diyos ang mundo ay para sa pagliligtas. 우리 구원받은 우리는 주님과 함께 전도의 여정을 이제 전도자의 삶으로 사는 것입니다. At habang tayo nabubuhay tayo bilang mga evangelist. 주님이 우리를 동력자로 사용하시며 상급을 주시는 거예요. Ginagamit tayo bilang kamanggagawa ng Diyos at bibigyan niya tayo ng gantimpala. 이 구원사역이 잘 맞춰지는 날 주님이 재림 오십니다. At pag natapos na ang gawain ng kaligtasan o pag-ebanghelyo, darating ang wakas at ang 우리 Panginoon. 경기했던 선수들이요. 이제 다 끝나면서 상 주는 그 시간을 기다리잖아요. Diba yung mga tumatakbo sa marathon o takbuhin, kapag natapos na yung contest na yun, inaasahan nila sino yung bibigyan ng prize o ng reward. 우리 각 개개인이 이 인생을 살면서 이제 이기는 자 되어
상 주시는 그 시간이 바로 이제 재림하는 시간이에요. Maging tayo rin naman, kapag tayo ay namatay na at tayo harap na sa Panginoon, babalik na muli si Jesus at bibigyan tayo ng reward. 그래서 주님의 재림과 지구 종말은 무서운 게 아니에요. Kaya ngayong katapusan ng mundo o pagdating muli ni Jesus, hindi ito nakakatakot na 그 bagay. 재림을 우리는 기다리는 삶이 성도의 삶입니다. Pero yung hinihintay natin ito at inaasahan, ito yung buhay ng isang mananampalataya. 주님 오시기 전 700년 전에 기록된 이사야서지만 이제 이사야 24장부터 27장까지는요. 이사야의 묵시록이라고 부릅니다. About 700 years ago, isinulat ng aklat na ito at makikita natin yung apat na chapter mula 24 to 27. Ito yung tinatawag na pahayag ni Isaias. 왜냐하면 지구 종말 마지막 때 있을 환란과 심판 이제 하나님의 영광 등에 대해서 증거하고 있기 때문입니다. Dahil pinapatotoo niya rito, ano yung paghihirap, ano yung paghuhukom, yung muling pagkabuhay, at yung kaluwalhatian ng Diyos na makikita sa mga huling araw. 우리가 지난주에 받았던 이사야 24장은요. 말세에 있을 대환란과 최후의 심판 그리고 심판 이후에 열릴 새하늘과 새 땅에 관해서 말씀하셨어요. Noong nakaraang linggo, mula sa Isaiah chapter 24, tinanggap natin yung mensahe patungkol sa dakilang paghihirap na darating, yung huling paghuhukom ng Diyos, at yung mabubuksan na bagong langit at bagong lupa sa atin. 이어지는 오늘 본문 25장은요. 의로우신 심판주시며 영광의 왕이신 하나님을 찬양하는 것으로 시작합니다. At ngayon naman sa sa chapter 25, makikita natin na sinimulan nito sa pagpapakilala ng matuwid na hukom at yung hari ng kaluwalhatian. 그래서 이사야 24장이요. 이제 말세 지구 종말의 이 어마어마한 무서움을 말했다면요. 이 오늘 25장은 구원받은 우리의 찬양으로 시작하고 있어요. Kung yung chapter 24 ay nagsasalita ng ito'y pagkatakot dun sa paghukom ng Diyos, sa chapter 25 naman, nagsimula ito sa awitin ng mga tinubos. 아담으로부터 시작해서 구원받은 우리 모든 백성이요. 이제 그리스도로 인하여 창조된 새하늘과 새 땅을 보며 기쁨에 넘쳐 찬양을 돌리는 내용이 기록되어 있는 거예요. Na nakatala dito, nakasulat dito, kung ano yung pananabik ng mga tao sa bagong langit at bagong lupa na inihintay nila ito. 모든 각 사람에게 주어진 인생 경기가 있습니다. Sa bawat buhay ng tao, andun yung takbuhin. 여러분 전부 이기는 자 되시기를 원합니다. At magnais tayo na manalo sa takbuhin na yon. 이 경기의 끝은 주님의 재림이에요. Yung katapusan o hangganan nung takbuhin na ito na yung ikalawang pagdating ni Jesus. 그러면서 천국 혼인잔치가 열리고 새하늘 새 땅이 영원한 삶이 시작되는 것입니다. Dito mabubuksan yung kasalan dun sa langit, mabubuksan ang bagong langit at ang bagong lupa. 그래서 첫 번째로 우리 구원받은 저와 여러분은요. 신실하신 하나님을 찬양하며 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya una sa lahat, naway mamuhay tayo na pinupuri natin ang matapat na Diyos. 염려하며 살지 마세요. At huwag tayong mamuhay sa mga alalahanin. 그 불신자들의 삶이야. Ito yung buhay ng mga hindi mananampalataya. 시기 질투하며 살지 마세요. Huwag kayong mamuhay sa inggitan o selosan. 불신자의 삶이야. Buhay yan ng mga hindi mananampalataya. 우리는 이 신실하신 하나님을 찬양하며 사는 것입니다. When mamuhay tayo, pinupuri natin ang Diyos na matapat sa buhay natin. 우리가 당연히 찬양해야 될 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na nararapat tayong magpuri? 에베소 1장 4절에 보니까요. 하나님은 우리를 영원 전에 애정하사 설계하시고 오늘 이 시대에 지으셨습니다. Kita natin doon sa Efeso 1:3-4 na sa pasimula pa lang, ito ay tinalaga na ng Diyos. 그래서 우리를 지으시고 구원하시고 세우신 이 어마어마한 축복은요. 영원 전부터 영원 후까지의 모든 것이 하나님의 모든 것이 포함된 거예요. Sa dakilang pagpapala ng Diyos sa plano niya, makikita natin na mula magpawalang hanggan hanggang sa walang hanggan. 그래서 우리는 변치 않고 신실하신 이 하나님을 계속 찬양하며 사는 거예요. Kaya ang Diyos na hindi nagbabago at matapat, lagi natin siyang purihin. 나는 우리 이제 외솔료로 인해서 기쁘고 감사함이 많습니다. At ako'y talagang natutuwa at nagpapasalamat sa aking apo. 이 아이가 웃는 모습을 많이 찍어서 이제 내게 동영상을 보내줘요. Maraming mga video siya na siya'y tumatawa o humingiti na sinesend sa akin. 얘는 잘 웃어요. Dahil talagang palatawa siya. 그래서 내가 이 보면요, 야 깔깔 웃는 소리가 들리면 우리 집사람도 또 핸드폰 내서 들여다 봅니다. At pag pinanood ko na siya at nakita humahalakak siya, papanood ko din sa asawa ko.
그 우리도 하나님께 찬양하고 감사하면요, 하나님이 얼마나 보기가 좋습니까? At gaano rin na napakaganda sa paningin ng Diyos na tayo laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. 하나님 기분 좋게 해줘야 돼요. At nawa ay magbigay tayo ng ganito kagalakan sa Diyos. 내가 하루 종일 피곤하고 그래도요, 이 솔려 아이가 웃는 모습을 이렇게 한번 보면 피로가 쫙 풀리고 기분이 같이 좋아집니다. Minsan kahit pagod na ako sa physical, kapag napanood ko yung video niya, ay lumalakas ako. 그래서 우리가 찬양하며 이제 하나님께서 때를 따라 내게 주시는 말씀을 붙드는 거예요. At nawa ayon sa itinakdang panahon ng Diyos, andun yung pag-aak natin sa salita niya at pagpupuri sa Kanya. 그 말씀을 이제 받아서 나누는데 심부름하는 사람이 파스토리예요. At yung pagtanggap ng mensahe na to at pagpapahayag nito, ito yung gawain ng pastor. 그러면 말씀 붙들고 주님께 집중하며 말씀대로 이루어가시는 이 삶을요, 주님과 함께 가는 거, 이걸 언약의 여정이라고 그래요. Paghawakan ng salita ng Diyos at patuloy ito na ipalaganap, ito yung tinatawag natin na paglalakbay sa tipan ng Diyos. 그전에는 이제 내가 내 생각에 옳은 대로 그냥 내 뜻대로 살았습니다. Dati namuhay tayo na ayon lang sa sarili nating kalooban o kagustuhan. 이제는 말씀 붙들고 살아요. Pero ngayon, namumuhay na tayo, pinangahawakan yung salita ng 근데 Diyos. 주님 없으면 안 돼요. Hindi pwedeng wala ang Diyos. 그게 심령이 가난한 자예요. At ito yung may mababang kalooban. 하면 된다. At kapag ginawa mo, magagawa mo. 나도 하나님처럼 될 수 있다. At ako rin pwedeng maging katulad ng Diyos. 이게 심령이 부자인 사람이에요. Ito yung mga mayabang o mapagmataas na 그게 spirito. 교만한 사람이에요. O sila yung mapagmataas. 내가 나의 주인이야. Ako ang Panginoon. 비켜. Tumalis kayo. 이게 심령이 아주 부자인 사람이에요. At ito yung tao na talagang puno ng sarili niya. 우리는 하나님 은혜 가운데 이제 하나님 없이면 우리는 못 살아요. Sa biyaya ng Diyos, kung hindi yun, hindi tayo mabubuhay. 나는 하나님의 형상이에요. Tayo ay larawan ng Diyos. 이제 그리스도의 사람이 되었어요. Naging tauhan na tayo ni Kristo. 이제 그리스도의 헵시바가 된 거예요. At tayo naging Hepsiba na ni Kristo. 신랑 되신 그리스도의 사랑받는 약혼녀 헵시바. Tayo naging Hepsiba o tayong fiancé na minamahal ng Panginoong Jesus. 이제 이 경기가 신부 화장이 신부 준비가 다 끝나면요, 이제 천국 혼인 잔치가 이루어지는 거예요. At kapag ka natapos na yung paghahanda natin, tayo ay harap na sa kalangitan. 그걸 기다리는 게 재림의 삶입니다. At ito yung buhay na may paghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. 근데 반대는요, 원죄의 결과가 바로 나중심, 내가 주인 된 상태예요. Pero yung kabaliktaran na buhay, nakasentro ka sa sarili mo. 이건 하나님을 향한 교만의 극치입니다. Kaya't ikaw ay puno ng pagmamataas. 그래서 영원한 지옥 청벌을 선고받은 거예요. Kaya't ito yung mga taong sinintensya sa walang hanggang impyerno. 나는 내 것 아니에요. Hindi natin pag-aari ang sarili natin. 내가 나를 만들었습니까? Tayo ba yung gumawa sa sarili natin? 하나님이 나를 만드셨어요. Ang Diyos ang gumawa sa atin. 목적이 있어 만들었어요. At may layunin siya. 그럼 하나님 뜻대로 이제 사는 이 귀한 축복 속에 들어온 거예요. Kaya't pumasok tayo sa dakilang pagpapala na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. 근데 아담과 함께 우리 모든 사람이 마귀의 거짓을 듣고 내가 하나님처럼 된다는 말에 속아서 선악과를 범해버린 거예요. Ng kabilang kay Adan ay sumuhay tayo sa Diyos nang pinahawakan natin kasinungalingan ng Diablo at kinain natin yung bunga ng kalaman na mabuti at masama. 그로 인해 모든 창조 질서가 근본 위에서부터 깨져버린 것입니다. Dahil dito, mula sa taas ay nasira lahat ng pagkakaayos ng nilikha. 오늘도 내 모기 잡으려고요. 한참 혼났습니다. At kanina talagang naasar ako dahil may hinuhuli akong lamok. 이 박에 모기가 설치면요, 그냥 가려워서 못 자요. At pag may pumasok na lamok dito sa kwarto ay talagang makati pag kinagat ka. 하나님 왜 모기를 만드셨습니까? Ba't kasi ginawa ng Diyos yung lamok? 하나님이 내게 말씀해 주셨어요. At yung mensahe ng Panginoon sa akin, 아담과 함께 너희가 창조 질서를 깨버릴 때 모든 자연 질서가 깨져버린 것이다. dahil sa pagsuway mo kabilang kay Adan, ay nasira yung lahat ng nilikha. 모기는 본래 네 피 빨아먹고 사는 존재가 아니다. Sa original na kalagayan, yung lamok, hindi siya kumakain ng dugo. 아, 그렇습니까? 이러면서요, 모기도 가능하면 안 죽이고 밖으로 쫓아내려고 일을 씁니다. Ganun pala, sabi ko. Kaya sabi ko, sisikapin ko, hindi na ako papatay ng lamok, paalisin ko na lang sila. 이제 구원받은 우리가 천국 주님 재림하시고 이제 지구 종말이 오고 새하늘 새 땅이 열리면요, 모든 자연 만물이 회복됩니다.
Pag dumating muli ang Panginoon, ay magtatapos ang mundo at mabubuksan ng bagong langit, bagong lupa, at mapapanubalik tayo sa ating pinakabuhay. 어린아이가 코브라를 손에 잡고 같이 놀아요. Doon, maging ang mga bata, sila ay nakikipaglaro sa mga ahas, sa cobra. 사자가 풀을 먹어요. Ang mga leon kumakain ng damo. 사자하고 사슴하고 같이 사이좋게 뛰어놀아요. At malapit, naglalaro magkasama ang mga leon, ang mga tupa. 이 창조 질서가 회복되는 거예요. O, makikita natin, mapapanumbalik yung paglikha. 그래서 창세 전에 영원 전에 그리스도 안에서 우리를 애정하셨다고 하나님이 말씀하셨어요. At sinabi nga sa atin, sa salita ng Diyos, ang mga mangyari na ito. 그래서 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이에요. At ang Panginoon nga siya noon, ngayon, at magpawalang hanggan. 변치 않으신 하나님이세요. Siya yung Diyos na hindi nagbabago. 그래서 우리는 찬송하는 것입니다. Kaya't pinupuri natin siya. 그리스도 예수께서 우리의 모든 문제를 끝내시고 부활하셨어요. Ang Panginoon Kristo, tinapos niya ang lahat ng problema natin sa krus at nabuhay siya muli. 이는 모든 저주와 죄, 흑암과 죽음 자체를 꺾어버린 거예요. At kanyang winakasan lahat ng ating problema, kasalanan, kamatayan, at mga sumpa. 그리고 최후의 심판을 통해서 하나님은 전부 정리하시고 이 헌 땅, 헌 하늘도 전부 불태워버리시고 이제 새하늘 새 땅이 열리는 것입니다. Darating ang huling paghuhukom at tutupukin sa apoy itong mundo na ito at mabubuksan sa atin ang bagong langit, bagong lupa. 그때 천국 혼인잔치가 벌어지는 것입니다. At sa langit ay magkakaroon ng isang pagdiriwang ng kasalan. 그 이제 천국 혼인잔치가 오늘 우리 본문에 지금 나와 있어요. Nakita natin sa ating binasa kanina yung patungkol sa kasalan na ito. 그러면 헵시바로 주님의 이제 이 약혼녀로 부름받은 우리는 두 번째로 항상 하나님을 나의 하나님으로 고백해야 돼요. At pangalawa, bilang tayo yung mga hepsiba o tayo yung mga fiancé ipakakasalan ng Panginoon. Number 2, mamuhay tayo na kinoconfess natin lagi, aking Diyos. 근데 우리 안에는요 전부 내가 나의 주인. Pero karamihan ng mga tao, ako yung Panginoon ng sarili ko, 아꼬요 아꼬 언제라도 아꼬. ako'y ako, lagi na lang ako. 아니에요. 우리는 언제라도 나의 주, 나의 하나님 해야 돼요. Pero kailanman, dapat hindi ako yung bukang bibig natin, kundi aking Panginoon, aking Diyos. 나의 주 이 말은요. 주님은 나의 주인이라는 거예요. Kasi sabi natin na aking Panginoon, ibig sabihin, siya yung ating Diyos, lingkod niya tayo. 저는 주님의 종, 주님의 둘로스라는 거예요. Ako ay dulos, ako ay sinasabi na ako'y tagapaglingkod ng Panginoon. 하나님은 나의 하나님입니다. 이 말은요. 하나님이 나를 창조하셨고 나를 인도하시고 주관하시는 분이라 그 말이에요. At ang kahulugan naman ng pagtawag natin, aking Diyos, ibig sabihin, sinasabi natin ang Diyos ang lumikha sa atin at gumagabay sa atin. 하나님은 나는 주님의 피조물입니다. 라고 주장하는 거예요. At kinikilala natin na ako ay nilikha ng Diyos. 여러분, 이 시계는 제가 만든 건 아니지만 이제 돈 주고 산 겁니다. Hindi man ako gumawa ng relo na to, ito'y binili ko. 이 시계가 내 주인 노릇하면 되겠습니까? At pwede ba na ako yung kontrolin nito? 내가 이 시계의 주인이요. Ako yung may-ari nito. 내가 하나님을 내 시종 부리듯 부리려고 하면 되겠습니까? At pwede ba na ang oras mismo at yung relo na to, ito yung kontrol sa atin? 나는 하나님의 종이 된 거예요. Tayo ay naging lingkod ng Panginoon. 근데 하나님 측면에서 나는 하나님의 사랑받는 자녀가 된 거예요. At hindi lang yun, naging anak tayo ng Diyos na tatanggap ng 그래서 오늘 gantimpala. 본문 4절처럼요. 폭풍이 부나 뭐 어마어마한 폭염이 이런 위험이 닥쳐와도 믿음의 방백인 그리스도 안에서 항상 안전을 보장받습니다. Kasi sabi nga sa talatang 4 na marami mang mga paghihirap na darating o mga unos, ngunit tayo ay ligtas sa Panginoon Kristo na siyang kanlungan natin. 말세에 별 어마어마한 일이 다 벌어지게 돼 있어요. Sa mahuling araw, marami mang mga kaguluhan, problemang darating. 마태복음 24장만 봐도요. 뭐 어마어마한 일이 다 벌어집니다. Maging sa Mateo 24, makikita natin maraming mga pangyayari. 섬들이 떠나간다는 말도 있어요. At sasabi din na maraming mawawala sa kanilang 그래서 나 pananampalataya. 옛날에요. 일본을 좀 미워했거든. 일본 섬이 떠나간다. 그래야지 그게 좋지. 그렇게 이상한 생각을 하고 있었어요. At noon, dahil ayoko sa mga Hapon, sabi ko, mas mainam pa na mawala sila. 근데 섬들이 떠나가면 필리핀도 떠나갈 수 있어요. Pag nawala yung isla ng Japan, mawawala rin yung Pilipinas.
어마어마한 일이 벌어진다 그 말이야. Ibig sabihin, dakilang bagay yung mangyayari. 그러나 우리는 그리스도 예수 안에 있는 거예요. Gayunman, tayo ay na kay Kristo na. 그럼 방주 안에 있으면요 괜찮아요. Pag nasa loob ka ng arka, ay walang anumang problema. 그리스도 예수 안에 방주 안에 있으면요 파도가 많이 치면 칠수록 좋아요. Pag nasa loob ka ng ark, nasa loob ka ni Kristo, gano'n man kalakas yung hampas ng alon, ay walang problema. 여러분 파도 타기 하면 얼마나 재밌는 줄 아십니까? At alam ba natin kung gaano kasaya na sumakay dun sa hampas ng alon? 저 발러 오로라 발러에 갔더니요 이제 파도가 치는데 거기에 이 파도 타기 하는 사람들이 많더라고. Sa Aurora sa Baler, meron po dong lugar na malalakas yung alon doon at marami nagsasurf. 우리는 방주 안에서 항상 안전하기 때문에 파도 타기 하는 거야. Sa loob ng Panginoon Kristo, dahil tayo ay nasa loob na nito, tayo laging ligtas. 주님 우리를 온전히 보호하시고 인도하시며 완전한 구원을 베푸십니다. Lagi tayong gagabayan ng Panginoon at tayo ay iingatan niya. 오늘 보면 6절 8절에요. 그리스도의 약혼녀된 우리에게 예비된 하나님 나라의 혼인잔치는요. 하나님이 직접 준비하신 최고의 잔치 자리예요. Sa mga talatang 6 hanggang 8, sabi doon naghanda ng handaan ang Diyos. 거기에 뭐 이제 음식으로 뭐 기름진 것, 뭐 이제 오래 묵은 포도주 뭐 나왔는데요. 그 수준이 아니에요. 뭐 일이 헤아릴 수 없이 어마어마한 잔치 자리가 될 거예요. At hindi lang sa level na masarap yung pagkain or matandang alak na yun nandun, pero talaga yung hindi natin maikukumpara, ganun yung handaan na inihanda ng Diyos. 나는 이제 오늘 우리 몇몇 함께 모여서 메시지 듣고 이제 이 간식을 한다고 그랬어요. 아침 시장에 가서 수만도 사고 이제 빵도 사고 뭐 이것저것 좋은 건 다 샀어요. Dahil sabi ko nga kapag nagtipon tayo dito sa message, sabi ko maghahanda ako ng merienda, kaya bumili ako niya sa palengke ng suman at saka ng tinapay. 하나님은 최고의 것을 준비하십니다. Ngunit pinakamainam na mga bagay ang inihanda ng Diyos. 기대하시기를 바랍니다. coming soon입니다. At ito'y nalalapit ng dumating, kaya nawa ay panabikan natin to. 거기서는 세상에서는 찾아볼 수 없는 진정한 행복과 기쁨이 있어요. At ganun din, ito yung dakilang kagalakan na tatanggapin natin, hindi may kukumpara o makikita sa mundo. 죽음, 사망 없어요. Wala na yung kamatayan. 그래서 사도 바울이 사망아 네가 쏘는 화살이 어디 있느냐? 나하고는 상관이 없다고 해요. Kaya sabi ni Apostol Pablo, o kamatayan, nasaan na ang kamandag mo? 여러분 사망이 나하고 상관이 없는 영원한 삶이 이제 시작이 되는 거예요. Sa langit, magsisimula na yung bagong buhay natin at wala na kamatayan doon. 그러면 이처럼 완전한 신앙의 승리를 소망한다면 구절과 같이 믿음으로 끝까지 기다리며 인내하며 주님께 집중하라는 거예요. At kung inaasahan natin ang araw na iyon sa talatang 9, tayo nga ay patuloy na andun ang pagtitiis habang tayo ay may kagalakan naghihintay sa Panginoon. 아니 지금 이제 다음 주에 아주 이 세계에서 가장 좋은 차를 사가지고 나한테 주기로 했다고 생각해 보십시다. Halimbawa, next week sa darating na linggo, merong magbibigay sa akin ng mamahaling sasakyan. 근데 지금 파스토 알빈이 모으는 갤로퍼는 막 덜덜거리고 좀 차가 그렇습니다. Ba yung sasakyan na Galloper ngayon kumakalampag na? 일주일 후에 어마어마한 차가 내게 오기로 했는데 이 차 때문에 내 신경질 낼 이유가 있어요 없어요? Pero 1 week na lang, diba, bibigyan siya ng mamahaling sasakyan, bagong sasakyan. So, kailangan pa ba na siya ay mag-alala doon sa isang linggong hihintayin niya? 조금 기다리면 되는 거예요. Maghintay lang siya ng konti. 천국 혼인잔치와 영원한 이 새하늘 새 땅의 삶이 우리를 기다리고 있어요. Ngayon, hinihintay din natin yung kasalan o handaan sa langit, sa bagong langit at bagong lupa. 그러면 신부된 내가 좀 준비하면서 기다려야 될 것 아니에요. At bilang tayo yung bride ng Panginoon Kristo, tayo ay maghintay at umasa sa 오늘 Panginoon. 본문은 그걸 우리에게 말씀하세요. Ito yung sinasabi na ating binasa kanina. 근데 반대로 그리스도의 하나님의 사랑의 손길을 외면하고 하나님을 대적하고 뭐 내가 부자고 높은 사람이고 이런 사람은요 마지막 날 파멸을 면치 못할 것이라고 말씀하셨어요. Makita natin yung mga tao na sila ay nagmataas sa Panginoon at sila ay bumitaw sa Panginoon, sila ay nagmataas sa sarili nila at kayamanan nila, sila yung mga ipapatapon doon sa ngayon na kamatayan at masisira. 그 불신자들은 왜 그렇습니까?
Bakit ganun yung mga hindi mananampalataya? 영원한 지옥 형벌이 뭔지 몰라요. Hindi nila alam yung patutunguhan nilang walang hanggang impyerno. 우리가 원죄가 무엇인지 모른다니까. Tayo rin, hindi rin natin alam. 여기서 해결함 받을 수 있는 그리스도 언약이 뭔지 몰라요. Noon hindi natin alam na si Kristo yung daan para tayo mapatawad. 그러니까 나중심 되어서 돈 많이 벌려고 일을 쓰고 벌면 이게 지키려고 성을 쌓고 그지랄을 하면서 사는 거예요. Kaya nakasentro sila sa sarili nila, sa malaking pera, at nagtatayo sila ng mga kanilang sariling muo para proteksyonan nila yung kayamanan nila. 근데 우리가 그들을 부러워하면서 살면 되겠습니까? At pwede bang kainggitan natin yung mga tao na yon? 불쌍히 여기며 기도해 줘야 돼요. Dapat nakaawaan natin sila at ipanalangin 나tin sila. 그러면서 세 번째로 우리는요, 구원의 완성을 기다리며 참고 인내하며 나가야 되는 것입니다. At pangatlo, tayo ay naghihintay sa magiging ganap ng ating kaligtasan ng may pagtitiis habang 그래서 naghihintay. 구원 받았는데 지금 현재 이 세상을 살아가는 성도들은요, 불신 세상 본받지 마세요. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo na ito, huwag nating kainggitan yung nakikita natin sa mundo. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 그랬어요. Sabi na, magbago na kayo ng isipan ninyo. 그전에는 나 중심 살았는데 이제 그리스도 중심. Dati namuhay ka nakasentro sa sarili mo, ngayon nakasentro ka na dapat kay Kristo. 그전에는 빼라바라기 하고 살았는데 이제는 주바라기 하며 사는 거예요. Dati, inaasahan mo yung, nakatingin ka lang sa pera, ngunit ngayon, sa Panginoon ka na nakatingin. 이렇게 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 그리스도의 사람으로 사는 거예요. Magbago ka na ng isipan mo at maging tauhan ka na ni Kristo. 내 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도께 집중하며 사는 거예요. At mamuhay ka na nakafocus ka sa Panginoon Jesucristo na lumutas ng lahat ng problema. 주님이 우리에게 말씀하셨습니다. Sinabi ng Panginoon sa atin, 내가 너희를 이 세상에 남겨두면 양을 이리 가운데 보낸가 같도다. at katulad kayo ng mga tupa na ipinadala doon sa mga mabangis na hayop. 그래서 마태복음 28장 20절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Ngayon pa man sinabi ng Panginoon sa Mateo 28:20 na ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 그래서 주님이 염려하지 말라는 말을 성경에서 365번 말씀하셨어요. Kaya 365 times, sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. 1년 365일 아무것도 염려하지 마라. Ibig sabihin sa loob ng isang taon, 365 days, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 너희 구할 것을 하나님께 하리라. Ngunit sa lahat ng bagay, hilingin nyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat sa Panginoon. 그래서 우리는 이제 딱 하나 교회를 통해 주시는 말씀 잘 붙들고 그리스도 예수 안에서 언약의 여정을 동행하는 거예요. At isa na lang dapat nating gawin, panghawakan natin ang salitang binigay ng Panginoon sa atin at tayo ay lumakad kasama siya sa lakbayin ng tipan. 그래서 난 필리핀에서 제일 답답한 거예요. 이 말을 못 알아듣는 거예요. At ang pinaka-nangihinayangan ko, hindi dumaunawaan ng mga nasa Pilipinas. 아니 사람들이 친절하고 뭐 이제 이 찬양도 잘하고 그러는데요. 주시는 말씀 붙들고 주님과 함께 언약의 여정을 가야 된다는 말을 못 알아듣는 거라. Mabait naman sila, magaling sila sa pagpupuri, ngunit hindi nila maunawaan yung salita na panghawakan mo yung salita ng Diyos, lumakad ka kasama ang Panginoon at lumakad ka sa lakbayin ng tipan. 그러다 보니까 성경 잘 안 사요. Kaya hindi sila bumibili ng sariling Biblia. 물론 요즘 이제 셀폰으로도 성경 볼 수 있습니다. Of course, ngayon, ginagamit natin yung cellphone para sa Bible. 근데 우리가 말씀 받잖아요. 그러면 이 말씀 받고요. 아, 이것이 그러한가요? 성경을 이렇게 찾아보는 거 아주 중요합니다. Pero napakahalaga na kapag tumanggap tayo ng salita ng Diyos, may binubuklat tayo at hinahanap natin yung salita ng Diyos. 주시는 말씀 붙들고 그리스도 예수 안에서 주님 바라보면요. 그 말씀대로 주님이 이루어 가세요. Kung pinanghawakan natin yung salita ng Diyos, ito ay tutuparin niya sa buhay natin. 그걸 언약의 여정이라고 그럽니다. Ito yung covenant journey o yung paglalakbay sa tipan. 그러면 어떤 환경, 어떤 파도, 어떤 시련이 오더라도요. 감사하며 찬양하며 주님 따라가는 거예요. Ano mang problema, ano mang hampas ng alon ng dumating, hindi tayo mag-aalala, magpapasalamat tayo sa Panginoon. 그래서 오늘 본문 9절 보세요. 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다. At sasabi nga sa talatang 9, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas, siya si Yahweh na ating inaasahan. 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라. At may kagalakan siya yung magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo kanyang iniligtas. 여기 9절에 우리가 그를 기다렸으니라는 표현이 반복돼서 나와요. At makikita natin na ito'y patuloy na ibinibigay sa atin. 우리는요. 이제
지금 주님이 성령으로 우리와 함께 계시지만 재림하시며 우리를 온전히 이제 부활하신 주님의 몸과 같은 몸을 덧입게 하시고 이제 불러주실 주님을 기다리는 거예요. Kasama natin ang Panginoon ngayon at muli magbabalik siya. At ang Panginoong Kristo nga, siya yung ating inaasahan na magliligtas sa atin. 이게 재림을 간절히 사모하며 기다리는 내용이 바로 이것입니다. At ito yung sinasabi dito na nihintay at pinananabikan nila yung muling pagdating ng Panginoong Jesus. 이는 성도들이 세상에서 믿음으로 인한 환난과 시련 가운데서도 믿음의 끈을 놓지 않고 인내로서 주님의 재림을 기다린다는 의미입니다. Ang ibig sabihin nito na maghintay tayo na may pagtitiis habang hinihintay natin yung walang hanggang kagalakan natin sa Panginoon. 그래서 성도의 신앙은요, 크게는 재림을 기다리며 준비하는 거예요. Kaya yung buhay ng mga mananampalataya, dapat andun yung paghihintay nila sa ikalawang pagdating ni Jesus. 우리 한국 교회 이 계단에 올라가면요, 계단에 오른 계단마다 뭐가 써져 있어요. Dun sa church sa Korea, kapag umakyat ka dun sa may hagdan, merong mga nakadikit na poster doon. 근데 어떤 교회는요, 계단에 오늘도 혼자 오십니까 하고 써졌어요. At merong mga church dun sa hagdan nakasulat, ngayon, mag-isa ka na naman ngayon. 전도에서 손에 손을 잡고 좀 데리고 오라 그 말이에요. Ibig sabihin, dapat meron kang dinadala sa church, may hawak ka sa kanan at sa kaliwa. 근데 그 글을 읽는 어떤 교인이 하는 말이 있었어요. Pero may nakabasa nun at sinabi niya, 나 혼자도 겨우 왔다. at sinabi niya, nais na kahit siya ay mag-isa. 좀 썰렁합니까? At nalulungkot ba? 일단 우리는요, 주님을 기다리며 전도와 선교에 기히 쓰임 받기를 바랍니다. At nawa tunay nga na habang tayo naghihintay sa Panginoon na may pagtitiis, tayo ay magamit bilang kamanggagawa na Diyos sa gawain niya. 그래서 주님의 재림을 기다리면서 내가 성장하며 전도와 선교의 열매를 맺어나가는 거예요. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, sa espiritual, patuloy tayong lumago at magamit tayo sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 우리는 이 재림을 기다리는 삶, 준비하며 기다림으로 영원한 기쁨의 천국을 참여하게 되는 거예요. Tayo ay naghihintay at tayo naghahanda tungo dun sa walang hanggang kagalakan naghihintay sa atin. 그래서 예수 그리스도 재림하시기까지요, 하나님의 구원 약속을 믿고 소망 중에 기다리며 인내하며 준비하는 신앙 훈련 중요합니다. At napakahalaga rin ang pagsasanay sa pananampalataya habang tayo ay naghihintay dun sa walang hanggang kagalakan na iyon na may paghahanda at pagtitiis. 그래서 재림을 기다리는 성도의 삶은요, 결론적으로 영적 전쟁입니다. Bilang konklusyon, ang buhay ng mga mananampalataya naghihintay sa ikalawang pagbabalik ni Jesus ay 그 주인으로 올라오려고 하는 이 나와의 전쟁. ito ay espiritual na labanan. Una, laban sa sarili mo. 그리고 세상 마귀와의 전쟁. Pangalawa, laban sa Diablo na siyang kumokontrol sa mundo. 여기서 우리가 이겨야 돼요. Dapat tayong manalo sa labanang to. 이제 우리가 살아가는 이 세상은요, 우리를 평안하게 신앙생활할 수 있도록 내놓은 세상이 아니에요. At hindi ito yung mundo kung saan tayo ay nakatuon sa ating sariling 악한 pamamaraan. 마귀와 악령들이 공중의 권세를 잡고 있어요. Dahil ang Diablo at masasamang espiritu, sila yung may kapangyarihan sa mundo na to. 그래서 계속적으로 믿음의 길에서 벗어나도록 믿음을 내팽개치고 세상에 빠지도록 각종 계계를 다 동원해요. Kaya makikita natin na dapat tayong magtiis sa ating pananampalataya upang tayo patuloy na magtagumpay sa labanan. 속지 마세요. Huwag kayong magpadaya. 우리는 직장 생활하고 일을 해도 돈 벌기 위해 하는 게 아니에요. Kahit kayo nagtatrabaho, hindi lang para kumita kayo ng pera. 참새도 먹이시고 들에 피어있는 풀도 입히시거늘 하물며 너희 일까 보냐. Ang Panginoon nga, pinapakain niya yung mga ibon, yung maya, dinaramtay niya yung mga bulaklak. Gaano pa kaya kayo? 그러면 왜 땀 흘려 일해야 됩니까? At bakit kailangan magtrabaho at magpawis? 그 일하는 일터가 나의 전도 현장이에요. Yung lugar na pinagtatrabahuan mo, ito yung evangelism field mo.
교회 목사님의 이 전도 현장은 교회 강단이 전도 현장이지요. At yung pulpito, ito evangelism field ng pastor. 근데 각 이제 성도들의 전도 현장은 내가 일하는 직장과 가정이 전도 현장이에요. At yung mga member naman ng church, sa yung mission o evangelism field nila, yung lugar ng pinagtatrabahuan o hanap buhay nila. 그래서 내 전도 현장에서 내가 전도자로 일을 하는 거예요. Kaya dun sa evangelism field mo, ikaw ay isang evangelist doon. 돈 벌기 위해서 하는 게 아니에요. Hindi mo lang yung ginagawa para kumita ka lang ng pera. 필요한 것은 하나님이 공급하십니다. Isusupply ng Diyos ang mga kailangan mo. 그래서 히브리서 10장 36절에 보니까요. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라고 아주 간단하게 말씀했어요. Kasi sinabi sa Hebreo 10:36 na kung anong kailangan natin ay masagalang isusupply ng Panginoon sa atin. 베드로후서 3장 9절에는요. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라고 그랬어요. At makikita rin natin na hindi lang sa mga bagay na nakatuon sa ating sarili ating hinihiling. 오늘이라도 이 구원사역 끝내시고 재림하시면 좋잖아요. Mainam nga kung ngayon ay maganap na ang kaligtasan at atin ang tinanggap ang Panginoon. 아니에요. 주님의 목적은요. 아무도 멸망치 않고 다 회개하여 구원받기를 원하세요. Nakita natin na ang Panginoon ay patuloy na naghihintay upang ganapin ang kanyang pangako ng pagliligtas. 지금 알빈이 알라이사 이제 조씨를 낳았습니다. Halimbawa, si Josh at si Elisha, mga anak ni Pastor Alvin. 알빈이 만든 거 아니에요. Hindi si Pastor Alvin yung gumawa sa kanila. 하나님이 양육을 맡기신 거예요. Pinagkatiwala sila ng Diyos sa kanila para alagaan. 그럼 알라이사를 통해서 조씨를 통해서 또 이제 나서 생명을 살 아이들이 없을 수 없어요. At hindi pwede na wala ring magiging bagong buhay mula sa kanila. 근데 지금 주님 재림하시면 어떻게 됩니까? Pero paano kung dumating na ngayon ang Panginoon? 그 아이들은 못 태어나잖아. Ay hindi na mapapanganak yung dapat 그리고 지금 susunod sa kanila. 지금 살아있는 사람들 중에 이 복음 받을 사람이 없습니까? Sa mga buhay ba ngayon, wala nang tatanggap ng kaligtasan? 그래서 누가 복음 받을 사람인지 우리는 잘 모르지만 이 복음을 전해 보면 구원기로 작정된 자는 복음을 받아요. Hindi natin alam kung sino kaya patuloy na ibinabahagi natin yung ebanghelyo upang yung mga nakatakda sa kaligtasan ay tumanggap nito. 그래서 주님이 우리에게 때를 얻든지 못 얻든지 이 복음을 전하라고 말씀하신 거예요. Kaya ang sabi ng Panginoon na papanahon man o hindi, ipahayag ninyo ang mabuting balita. 그러면 이제 알빈이 어디를 가든 파스토 알빈, 가스펠 이걸 볼 수 있도록 그리스도로 옷 입고 다니라는 거예요. At isuot mo si Kristo. Halimbawa, si Pastor Alvin sama siya pumunta, sabi nila, ay siya si Pastor Alvin, siya tauhan ni Kristo. 그럼 우리의 신앙생활은요. 이제 믿음의 이 영적 전쟁이요 경주입니다. Tayo nasa spiritual na labanan at tayo nasa isang takbuhin. 믿음으로 참고 인내하며 주변 불신자들을 전도 대상자로 붙들고요. 위에서 기도하며 그들을 섬기며 살 수 있게 되기를 바랍니다. So, imamuhay tayo na tayo ay patuloy na nakipaglaban na may pagtitiis sa pananampalataya at isulat natin yung pangalan, ipanalangin yung mga tao sa paligid natin. 다시 말하지만 하나님의 지구 운행 목적은 인류 구원 사역입니다. Sa palayunin ng Diyos, pagpapaikot sa mundo ay para sa kaligtasan. 그래서 하나님의 동력자로 우리가 구원의 열매를 거두기 원한다면요. 전도자의 삶을 꼭 사세요. At para tayo nga ay magamit ng Panginoon, ligtas na tayo mamuhay bilang evangelist ng Diyos. 그래서 가장 중요한 게 우리의 형편과 처지는요. 물론 하나님이 전부 다 아세요. Alam ng Panginoon ang ating mga sitwasyon. 네 머리카락 하나까지라도 헤아려 두셨다고 말씀하십니다. Sinabi nga niya, kahit yung bilang ng buhok mo, alam niya. 그래서 이 영원한 축복을 약속받은 우리는요. 어떤 어려운 환경 속에서도 결코 눌리지 마세요. Tayo na tumanggap ng walang hanggang pagpapala ng Panginoon ay huwag tayong magpadaya sa anumang mahirap na sitwasyon. 속지 마세요. Huwag kayong magpadaya. 나 그전에 알빈이 아버님 섬기는 저 교회당이 이제 물에 잠긴 모습을 영상으로 올린 걸 봤어요. Minsan nakita ko yung pinadalang video ni Pastor Alvin nung nagbaha sa paligid ng church nila. 그래서 어제도 비가 저녁에 많이 오기에요. 그 물 안 잠기나 좀 기도했어요. Kahapon malakas yung ulan, isip ko hindi kaya nagbaha uliron, kaya nagpray ako. 그래서 괜찮아요. Pero okay lang daw. 초대교회는 지하 묘지에서도 이 묘지 저 묘지 지하 다니면서 예배했어요. Noon yung mga miyembro ng early church, sila ay nagtatago pa sa mga ilalim, sa mga underground para sumamba. 근데 로마를 복음화시켰어요. Pero sila yung nag-ebanghelyo sa Roma. 우리가 이 땅에 이 교회당도 좀 제대로 갖출 필요가 있기는 해요.
Bagamat sa mundo na to, kailangan din natin ng maayos na church building. 왜냐면 나중에 이제 조시나 엘라이사가 신앙생활하고 전도생활하는데 플랫폼을 좀 남기면 좋겠지요. Dahil mas mainam na maghanda, mag-iwan tayo ng platform. Kung halimbawa si Elisha o si Josh ay magagamit sila sa pag-iebanghelyo. 어찌됐건 주님과 동행하는 언약의 여정을 걸으며 반드시 승리하는 여러분 되시기를 축복합니다. Pinagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, lumakad kayo sa lakbayan ng tipan at tiyak na magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 재림을 기다리는 성도의 삶을 살게 하심을 감사합니다. Salamat po at niyaan yung mamuhay kami bilang mga mananampalataya na naghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus. 승리하신 주님의 깃발을 들고 주의 성령의 인도함 받으며 나아갈 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po na dala namin ang bandera ng katagumpayan ng Panginoon at kami ginagabayan ng Banal na Espiritu. 언제 어느 때라도 환경 쳐다보고 속지 않게 하옵소서. Kailanman, saan man, naway huwag naming tingnan ang aming sitwasyon at madaya kami nito. 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 살게 하옵소서. Naway mamuhay kami na pinangahawakan ng inyong salita at nakatuon sa inyo. 주님만 바라봅니다. Sa Panginoon lang kami titingin. 오직 예수 그리스도만 믿게 하옵소서. Nawa tayo pa Yesu Kristo lang ang sampalatayanan namin. 그리고 예수 그리스도 이름으로 Aming 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. 아멘. Amen.